Eduardo, tingnan mo ang mga magulang mo. Nilalamig sila sa ulan habang nagpapakasasa kayo sa luho. Sigaw ni Marisa, boses na basag sa galit at pait. Ngunit isang malamig na tawa lamang ang isinagot ni Clarice habang nakasandal sa dibdib ni Eduardo. Huwag kang mag-eskandalo rito, Marisa. Basura ka na sa buhay namin, gaya ng mga matandang yan. Sa gitna ng bagyo, tinalikuran sila ng lalaking dati niyang bayani. Isang sumpa ang binitiwan ni Marisa sa harap ng langit. Ang bawat patak ng luha ng mga magulang ni Eduardo ay babayaran ni Clarice ng dugong sisingilin ng tadhana. Sino ang tunay na magtatagumpay? Ang mapanlinlang na ahas o ang pusong marunong magmahal at magpatawad? Marisa, umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan ng pamilya ko. Hindi mo ba nakikita? Masaya na kami ni Clarice at iyang mga magulang ko. Desisyon ni Clarice kung saan sila dapat ilagay dahil siya ang legal na asawa ko ngayon. Kung gusto mo silang ampunin, sige, isama mo sila sa hirap mo. Pero huwag kang aasa na bibigyan kita ng kahit isang duling na kusing. Ang bawat salitang binitawan ni Eduardo ay tila mga talim na humihiwa sa katinoan ni Marisa. Kasabay ng malakas na kulog ay ang pagbagsak ng lalagyan ng mainit na lugaw mula sa nanginginig na mga kamay ni Marisa. Tumapon ang pagkaing maingat niyang niluto sa maputik na lupa na halos sa maruming tubig ulan gaya ng pagkakayurak ng kanyang dangal sa harap ng pintuan ng mansyon na dati ay tinawag niyang tahanan. Sa likod ni Eduardo, nakasandal si Clarice sa hamba ng pinto habang marahang humihigop ng mamahaling alak. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang uyam ng ngiti, habang ang suot niyang silk robe ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa kabilang dako naman, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa labas ng bakod, ay nanginginig sa ginawang mga magulang ni Eduardo na sina Lolo Ramon at Lola Salud. Nakaupo sila sa isang lumang silya, tanging isang butas-butas na tarpalin ang nagsisilbing silong laban sa hagupit ng bagyong humahagupit sa paligid. Hindi makapaniwala si Marisa. Tumingin siya kay Eduardo, ang lalaking dati ay nangako sa kanya ng langit at lupa. Ang lalaking hiningan niya yan ang tulong para sa sarili nitong mga magulang. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na may pusong bato. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin, mahapdi at tuyo, kahit pa basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot at pait na unti-unting lumalason sa kanyang sistema. Naramdaman ni Marisa ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang mga luhang, hindi na niya mapigilan. Ang bawat hagulgol na nais kumawala ay kanyang kinimkim hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Paano nagawang tiisin ng isang anak ang sariling mga magulang dahil lamang sa udyok ng isang bagong asawa? Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan para maging bulag sa katarungan at bingingi sa panaghoy ng mga taong nagbigay sa iyo ng buhay? Lumingon si Marisa sa direksyon ni na Lolo Ramon at Lola Salud. Nakita niya ang pagod at takot sa kanilang mga mata. Mga matang dati ay puno ng kislap nang alagaan nila ang kanyang anak na si Maya. Ang kawalang katarungang ito ay tila isang malaking pader na dumadagan sa kanyang pagkatao. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Eduardo, isang bahagi ng puso ni Marisa ang tuluyang namamatay at nagiging abo. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay amoy baasa at luma. Tinitigan niya si Eduardo sa huling pagkakataon, hindi na bilang isang asawa, kundi bilang isang anino ng nakaraan na kailangan na niyang ibaon. Sa loob-loob niya, isang sumpa ang unti-unting nabubuo, isang pangakong hindi mapapako. Ito ba ang kabayaran ng pagiging mabuti? Na kapag ibinigay mo ang lahat, ang ititira sa iyo ay ang lamig ng ulan at ang pait ng pagtataksil. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong sugatan bago ito matutong lumaban
para sa mga taong wala ng boses sa mundong ito. Binuhat ni Marisa ang kanyang sarili, kahit tila gawa sa tingga ang kanyang mga paa. Nilapitan niya ang matanda at marahang inakay ang mga ito patungo sa kanyang lumang sasakyan. Hindi na siya lumingon pa sa marangyang bahay na unti-unting lumalamlam sa gitna ng unos. Ang tanging baon niya ay ang galit na magsisilbing mitya ng kanyang pagbangon at ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hanggang saan aabot ang kasamaan ni Clarice bago ito lamunin ng sarili nitong dilim. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Marisa sa side mirror ang anino ni Clarice na kumakaway ng mapang-asar. Hindi alam ni Eduardo na sa gabing ito, hindi lang niya itinapon ang kanyang mga magulang, kundi tuluyan na rin niyang pinatay ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa bawat pagpatak ng ulan, may isang lihim na dahan-dahang nabubunyag sa madilim na sulok ng kanilang nakaraan. Ang bawat hininga sa loob ng maliit na silid na yon ay tila may bigat ng semento. Ang amoy ng basang semento at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng tuyong isda na niluluto sa kabilang bahay. Isang paalala na sa mundong ito, ang kahirapan ay may sariling halimuyak. Inilapag ni Marisa ang huling balde sa ilalim ng tumutulong bubong. Ang tunog ng tubig na tumatama sa plastik ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang pagod na puso. Sa isang sulok, nakaupo sa papag sina Lolo Ramon at Lola Salud. Ang kanilang mga katawan ay tila mga tuyong dahon na anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Marahang kinuha ni Marisa ang isang tuyong bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga braso ni Lola Salud. Ramdam niya ang bawat buto, ang bawat kulubot sa balat ng matanda na tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis. Marisa, anak, pasensya ka na. Pabigat lang kami sa'yo. Mahinang sambit ni Lolo Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya at panghihina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang luma at kupas na kahon na gawa sa nara, na tila ba ito ang huling anchor na nag-uugnay sa kanya sa kanyang pagkatao. Umiling si Marisa, pilit na binibigyan ng puwang ang isang ngangiti sa kanyang mga labi, kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Huwag ninyong sabihin yan, Lolo. Kayo ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa kung sino ang nananatili kapag wala na ang lahat. Ligtas na kayo rito. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, ay bumukas ang pinto at pumasok ang 7 taong gulang na si Maya. Ang kanyang maliit na uniforme ay may mantsa ng putik, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag pa rin, gaya ng araw na pilit na sumisilip sa likod ng makulimlim na ulap. Bit-bit niya ang isang maliit na platitong may lamang piraso ng tinapay. Ang baon niya sana para sa recess, ngunit hindi niya kinain. Lumapit ang bata kay Lolo Ramon at iniabot ang tinapay. Lolo, hati tayo. Sabi ni Mami, ang masarap na pagkain ay mas sumasarap kapag share. Ang simpleng kilos na yon ni Maya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Napayuko si Lolo Ramon. Ang mga luha ay pumatak sa tinapay na hawak ng bata. Isang eksenang nagpakirot sa puso ni Marisa nang higit pa sa anumang sampal. Tumayo si Marisa at naglakad patungo sa maliit na lababo upang uminom ng tubig. Sinusubukang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man niya maabot ang baso, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa ay biglang nag-vibrate. Ang pangalan ng kanyang boss na si Mr. Tan ang lumabas sa screen. Isang masamang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hello, sir? Pasensya na po. Medyo maingay ang ulan dito sa amin. Hindi pa natatapos ni Marisa ang kanyang sasabihin nang putulin siya nito ng isang malamig at diretsahang boses. Marisa, huwag ka nang pumasok bukas at huwag mo na ring asahan ang back pay mo ngayong buwan. May natanggap kaming reklamo mula sa kliyente, ang kumpanya ni Mrs. Clarice Herrera. Sinabi nilang
Ang pagkakaroon mo sa amin ay isang malaking risk sa reputasyon ng agency. I'm sorry but I can't afford to lose their contract because of your personal issues. Napako si Marisa sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang nakabibinging sigaw. Ang bawat salita ni Mr. Tan ay tila mga pako na itinatanim sa kanyang kinabukasan. Wala na siyang trabaho. Wala na silang pagkukunan ng pambili ng gamot ng mga matanda, pambayad sa kuryente, at pangmatrikula ni Maya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Sa di kalayuan, nakita niya si Clarice sa kanyang isipan. Ang mapanuyang ngiti nito, ang mga matang puno ng tagumpay. Hindi lang siya ninakawan nito ng asawa. Ngayon ay tinitiyak nitong pati ang pagkakataon niyang mabuhay nang marangal ay kukunin din nito. Dahan-dahang ibinaba ni Marisa ang telepono. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Napatingin siya kay Lolo Ramon na ngayon ay nakatitig sa kanya. Tila nararamdaman ang bagyong nagaganap sa loob ng kanyang anak-anakan. Hinigpitan ni Lolo Ramon ang hawak sa kanyang kahong naruraang kanyang mga mata ay may halong takot. At isang lihim na tila nais nang kumawala. Anak, anong nangyari? Tanong ni Lola Salud mula sa papag. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Hindi agad nakasagot si Marisa. Paano niya sasabihin sa mga taong umaasa sa kanya na ang tanging pinto na nagbibigay sa kanila ng pag-asa ay tuluyan ng isinarado ng kamay ng kasamaan? Ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Maya, na masayang nakikipaglaro sa mga daliri ni Lolo, isang bagong uri ng galit ang sumisilay sa kanyang puso. Ito na ba ang dulo? O ito pa lamang ang simula ng isang digmaang hindi niya ginusto, ngunit kailangan niyang tapusin? Habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit, isang kumatok sa kanilang pinto, isang malakas at mapang-utos na katok na tila ba hindi kukuha ng hindi bilang sagot. Hindi mo ba naiisip, Eduardo? Marisa is using your parents as bait para perahan tayo. She's desperate because she's poor and pathetic. Ang boses ni Clarice ay tila isang malambot na seda na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Eduardo. Sapat na para pigilan ang daloy ng katotohanan sa kanyang isipan. Sa loob ng kanilang marangyang master bedroom, kung saan ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mainit na liwanag ng mga mamahaling lampara, ang lamig ng ulan sa labas ay tila isang malayong alaala lamang. Humakbang si Clarice palapit kay Eduardo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa balikat ng lalaki, tila isang ahas na naghahanap ng puwang kung saan itatanim ang kanyang lason. Eduardo, babe, look at me. Malambing na utos ni Clarice habang pilit na hinuhuli ang mga mata ng asawa na punong-puno ng kalituhan. I did those things for them. I kept them in the backyard because they need fresh air, not the suffocating air inside this house. Matatatanda na sila. Ulyanin nila. They don't understand that I am protecting our wealth for our future children. Pero si Marisa, kinuha niya sila ng walang paalam. That is kidnapping, Eduardo. Ginagamit niya ang mga magulang mo para magmukha tayong masama sa harap ng ibang tao. Napayuko si Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesang gawa sa ivory. Pero Clarice, basang-basa sila sa ulan. Nakita ko ang takot sa mga mata ni nanay. Isang maikling tawa na may halong pait at pagyayabang ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Oh, Eduardo, you are so gullible. Drama lang yun ni Marisa. She's a master of manipulation. Sinadya niyang buhusan sila ng tubig bago ka dumating para magmukhang biktima sila. Don't you see? She wants to destroy us. She wants you back. And she's using Lolo and Lola as her ticket. Are you going to let that woman win? Are you going to let her steal the peace we built just because of her fake tears? Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang maso na dumudurog sa natitirang konsensya ni Eduardo. Ginamit ni Clarice ang lahat ng kanyang galing sa gaslighting.
Binabaliktad ang bawat sitwasyon hanggang sa ang biktima ay magmukhang salarin. Pinaniwala niya si Eduardo na ang kalupitang ginawa niya ay isang anyo ng mahirap na disiplina para sa mga matandang hindi na marunong sumunod. Isipin mo ang reputasyon mo, Eduardo. Patuloy ni Clarice, ang boses ay naging matalim at puno ng banta. If this gets out, if people believe Marisa's lies, your business will crumble. Do you want to go back to being poor? Do you want to be like Marisa, na nakatira sa butas-butas na apartment? I am doing this for you. I am the one protecting this family. Habang ikaw, nagpapadala sa emosyon. Dahan-dahang itinaas ni Eduardo ang kanyang ulo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay uwant-unting napapalitan ng isang malamig na galit. Galit na hindi para kay Clarice, kundi para kay Marisa. Ang lason ay kumalat na. Nagsimula na niyang paniwalaan na ang babaeng dati niyang minahal ay isang oportunistang nais lamang sumira sa kanyang bagong buhay. Ang naganap ng mapansin ni Eduardo, ang isang maliit at kupas na hair clip ni Maya na naiwan sa ilalim ng sofa, isang mumurahing bagay na hindi nabibilang sa kintab ng mansyon. Sa halip na makaramdam ng pangungulila sa anak, dinampot niya ito at marahas na itinapon sa basurahan. Para sa kanya, ang bawat bakas ng kanyang nakaraan kay Marisa ay isang dumi na dapat burahin. You're right, Clarice? Mahinang sambit ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ang mga magulang ko para hut-hutan tayo. She thinks she can play hero? Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na kinuha niya sila mula sa bahay na ito. Ngumiti si Clarice ng matagumpay. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa katuwaan habang pinapanood ang kanyang asawa na tuluyan ng naging sunod-sunuran sa kanyang mga kamay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay isang takot na hindi niya maamin. Ang takot na mahanap ni Marisa ang nilalaman ng kahon na hawak ni Lolo Ramon. Ang gabi ay nababalot ng tensyon habang si Eduardo ay nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi niya alam na ang katotohanang pilit niyang tinatalikuran ay hindi basta-basta mapapatahimik ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Sa di kalayuan, isang kidlat ang gumuhit sa langit na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kalsada. Ang misteryo ng kahon na hawak ni Lolo Ramon ay nananatiling nakatago, ngunit sa bawat segundong dumadaan, ang tadhana ay gumagawa ng paraan upang ang lahat ng lihim ay mabunyag. Marisa, ilabas mo ang mga magulang ko. Huwag mong gamitin ang katandaan nila para perahan ako. Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo ang presyo para matapos na itong palabas mo. Ang boses ni Eduardo ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Sapat na para magbukas ang mga bintana ng mga kapitbahay at lumabas ang mga mausisang tingin. Sa loob ng maliit na silid, katatapos lang pahiran ni Marisa ng mahapding lason sa mga pasa ni Lola Salud. Ang amoy ng langis na pangmasahe ay kumapit sa kanyang mga palad, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng tungkulin at pagmamalasakit na matagal nang kinalimutan ng lalaking nasa labas ng kanyang pintuan. Dahan-dahang binuksan ni Marisa ang pinto. Ang kanyang katawan ay nakaharang upang hindi makita ng mga tao ang kalagayan ng mga matanda sa loob. Tumambad sa kanya ang anyo ni Eduardo na tila isang estranghero. Ang kanyang mamahaling kurbata ay bahagyang nakakalag at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na itinanim ni Clarice. Eduardo, pakiusap. Huwag kang mag-iskandalo rito. Natutulog na ang anak mo. Natutulog na ang mga magulang mo. Mahinahong pakiusap ni Marisa. Ngunit ang kanyang boses ay may panginginig na hindi niya maitago. Anak ko, huwag mo nang idamay si Maya rito. At lalong huwag mong tawaging magulang ang mga taong kinuha mo nang walang paalam. Sigaw muli ni Eduardo habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula
nang magbulungan at ilabas ang kanilang mga cellphone upang kumuha ng video. Sinabihan ako ni Clarice, alam ko ang plano mo. Desperada ka na dahil wala kang trabaho, kaya gagamitin mo ang mga magulang ko para tustusan ng luho mo. Isang masakit na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Marisa. Luho? Eduardo? Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang mga magulang mo. Hinila niya ng bahagya si Lola Salud na nooy nagising at lumapit sa pinto. Nanginginig sa takot. Itinaas ni Marisa ang manggas ng duster ng matanda. Inilalantad ang kulay ube at itim na pasa sa payat nitong braso. Ito ba ang luho? Ito ang natamo nila sa pamamalakad ng asawa mo. Pinabayaan ninyo sila sa gitna ng bagyo. Tumingin si Eduardo sa braso ng kanyang ina at sa isang saglit may dumaan na kirot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito lumalim, naalala niya ang bawat salita ni Clarice. Matanda na sila, Marisa. Sabi ni Clarice, ulyanin na si nanay. Nadadapa kung saan-saan. Huwag mong sabihing ginawan mo sila ng sugat para lang may maipakita ka sa aking ebidensya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Marisa. Ang taong kaharap niya ay wala ng kakayahang makakita ng katotohanan. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Lola Salud ay tila walang halaga sa lalaking mas piniling maniwala sa kasinungalingan ng isang ahas kaysa sa hikbi ng sariling ina. Ang namagitan ng dahan-dahang itago ni Marisa, ang kanyang nanginginig na kamay, sa likod ng kanyang likuran, pilit na kinukuyom ang kanyang kamao hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niya gustong makita ni Maya na nooy nakasilip sa siwang ng pinto ang kahinaan ng kanyang ina. Nanatili siyang matatag na nakatayo, tila isang kuta na nagpoprotekta sa huling dignidad ng mga taong mahal niya. Umalis ka na, Eduardo, mahinang sabi ni Marisa. Ang boses ay puno ng pait na mas matindi pa sa anumang galit. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng pera mo. Mas mayaman pa ako sa'yo dahil kahit wala akong material na bagay, meron akong konsensya na hindi kayang bilhin ng asawa mo. Ngunit hindi natapos doon ang tensyon. Habang tumatalikod si Eduardo, narinig ni Marisa ang malakas na tawa ng isang kapitbahay na noon nung manoy nanonood ng live sa social media. Ang mga komento sa screen ay mabilis na dumarami, mga taong walang alam sa katotohanan, ngunit handang humusga sa isang ambisyosang babaeng nanggugulo sa isang masayang pamilya. Habang ang sasakyan ni Eduardo ay humaharurot palayo, naiwan si Marisa sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nadudumihan sa mata ng publiko, at ang panganib ay hindi na lamang nanggagaling sa loob ng mansyon ni Clarice, kundi sa buong mundo na naniniwala sa isang huwad na kwento. Sino ang papanigan ng kapalaran kapag ang katotohanan ay itinago sa ilalim ng kinang ng yaman? Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ni Marisa na ang hawak niyang katarungan ay unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga kamay. At sa dilim ng gabi, may isang bulto ng tao ang nakatitig sa kanya mula sa malayo. May hawak na kamera at may isang masamang balak na higit pang magpapalugmok sa kanyang kalagayan. Ang bawat sugat sa aking puso ay kaya kong tiisin, Marisa. Ngunit ang makita kang nagdurusa dahil sa aming pagkukulang ay ang pinakamasakit na parusa. Ang boses ni Lolo Ramon ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng hating gabi, paos at puno ng pagsisisi. Sa loob ng maliit na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng lumang aparador, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumabalot sa kanilang lahat. Maingat na inabot ng matanda ang luma at kupas na kahon na gawa sa nara. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang hinahaplos ang bawat ukit sa kahoy na tila ba binabasa nito ang isang nakalimutang kasaysayan. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Ramon ang kahon. Hindi ito puno ng ginto o alahas.
kundi ng mga lumang papel na ang kulay ay naging kasing dilaw ng dapit hapon. Sa ilalim ng mga kupas na larawan ay may isang dokumentong may selyong opisyal, ang orihinal na titulo ng kanilang lupain at ng bahay na bato sa probinsya. Ngunit ang kumuha sa atensyon ni Marisa ay ang isang piraso ng papel na may mga pirma nina Lolo Ramon at Lola Salud. At sa tabi nito ay ang isang pekeng dokumento na ginamit ni Clarice upang mailipat ang pagmamay-ari ng lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang pangalan. Akala ni Eduardo, ibinigay namin ito ng kusa dahil sa pagmamahal sa kanya. Bulong ni Lolo Ramon, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Ngunit hindi niya alam na pinapirma kami ni Clarice sa mga blangkong papel habang kami ay may sakit. Ginamit niya ang aming kahinaan upang nakawin ang huling dignidad na ititira sana namin para sa inyo ni Maya. Ito ang dahilan kung bakit niya kami gustong itago, Marisa. Takot siyang malaman ng anak ko na ang babaeng pinakasalan niya ay isang magnanakaw. Ang naganap ng hawakan ni Lolo Ramon ang kamay ni Marisa at ilapat doon ang susi ng kahon. Ang lamig ng metal ay tila isang kuryenteng gumising sa pagkatao ni Marisa. Sa sandaling iyon, hindi na lamang siya isang biktima ng pagtataksil. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng katarungang matagal nang ipinagkait. Nakita niya ang tiwala sa mga mata ng matanda, isang uri ng pagkilala na higit pa sa dugo. Ikaw ang tunay naming anak, Marisa. Sa'yo ko ipinagkakatiwala ang aming huling pag-asa. Iligtas mo ang dangal ng pamilyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa habang tinitingnan ang mga ebidensya ng panlilinlang ni Clarice. Ang bawat pekeng pirma ay tila isang tawa ng mapanuring kaaway na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Marisa ang isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman mula nang maghiwalay sila ni Eduardo. Mayroon na siyang sandata, mayroon na siyang paraan upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya at sa mga taong mahal niya. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Ang marahang kalansing ng mga dahon at ang tunog ng isang taong tila nagmamadaling lumayo ay nagpadaloy ng kilabot sa likod ni Marisa. Isang anino, ang mabilis na naglaho sa dilim ng eskinita. Sapat na para malaman ni Marisa na hindi na sila ligtas. Dahan-dahang tumayo si Marisa at sumilip sa labas. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis gaya ng isang tambol. Ang lihim ng kahon ay hindi na lamang isang pag-asa. Ito na rin ang magiging mitya ng isang mas malaking panganib. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ang tauhan ni Clarice ay nagmamadali ng tumawag sa kanyang amo upang iulat ang nakita. May hawak silang kahon, ma'am. Mukhang nahanap na ni Marisa ang mga dokumento. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon, ang nangiti ni Clarice ay biglang naglaho at napalitan ng isang anyong tila isang demonyong nagising. Ang kislap ng kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang punyal. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatiling nakatago ang kanyang mga kasalanan, hindi siya mag-aatubiling gawin ito. Ang cliffhanger ay bumalot sa silid nang marinig ni Marisa ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay at ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kotse na tila isang hudyat ng nalalapit na pagsalakay. Ang panganib ay wala na sa malayo. Ito ay nasa mismong harapan na nila at ang tanging proteksyon ni Marisa ay ang isang lumang kahoy na kahon na ngayon ay tila kasing bigat ng buong mundo. Iyan ang babaeng magnanakaw. Hindi lang niya kinuha ang mga magulang ni Eduardo nang walang paalam. Kinuha rin niya ang aking mga mamahaling alahas. Ang boses ni Clarice ay matalim na humiwa sa katahimikan ng hating gabi, tila isang lason na mabilis na kumalat sa makipot na eskinita. Sa loob ng maliit na silid, katatapos lang itago ni Marisa
Ang kahong Nara, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit ni Maya, ang kanyang puso ay pumipintig pa rin sa kaba at pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang napalitan ng kilabot nang makita niya ang mga anino ng ilang lalaking unipormado na anititig sa kanilang bintana. Bumukas ng marahas ang pinto. Ang tunog ng kahoy na humampas sa pader ay tila isang hudyat ng muling pagkaguhit ng kanyang mundo. Pumasok ang dalawang pulis, kasunod si Clarice na nakasuot ng isang mamahaling jacket at si Eduardo na ang mukha ay balot ng pag-aalinlangan at pait. Ang nakakasilaw na pula at asul na ilaw mula sa sasakyan ng pulis sa labas ay nagpa-flash sa loob ng silid na nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa bawat sulok ng kanilang munting tahanan. Anong ibig sabihin nito, Eduardo? Clarice? Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay halos pabulong habang mabilis na lumapit sa kanya si Maya at kumapit sa kanyang duster. Ang maliliit na balikat ng bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga baril na nakasukbit sa baywang ng mga pulis. "Huwag ka nang magmaang-maangan, Marisa," sigaw ni Clarice habang ang kanyang mga mata ay mabilis na naglilibot sa silid, tila may hinahanap. "Nawawala ang aking diamond engagement ring at ang locket na pamana pa ng lola ni Eduardo. Alam naming dinala mo yun dito nung huling nag-eskandalo ka sa mansyon." "Wala akong kinuha. Alam ninyo yan." Depensa ni Marisa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo habang pilit na pinoprotektahan si Maya sa kanyang likuran. Lumingon siya kay Eduardo, naghahanap ng kahit katiting na suporta. "Eduardo, sabihin mo sa kanila." Hinding-hindi ko magagawa yon. Ngunit umiwas ng tingin si Eduardo. Ang kanyang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marisa. "Kailangan naming gawin ang search, Marisa, para na rin malinis ang pangalan mo," mahinang sabi ni Eduardo. Ngunit ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Ang bawat gamit na pinaghirapan ni Marisa ay marahas na itinapon sa sahig. Ang maliit na cabinet ni Maya ay itinumba. Ang mga damit ng bata ay nayurakan ng maruruming bota. Ang bawat kalabog ng mga gamit na bumabagsak ay tila isang sampal sa dignidad ni Marisa. Ang naganap nang makita ni Marisa si Lola Salud na nanginginig sa isang sulok. Hawak ang kanyang tenga upang hindi marinig ang gulo. Lumapit ang pulis sa munting school bag ni Maya. Ang kulay rosas na bag na may mga tastas na tahi. Marahas na ibinuhos ng pulis ang laman nito. Kasabay ng pagbagsak ng mga Crayola at notebook ay ang isang kumikinang na bagay na tumama sa semento. Isang singsing na may malaking diamante. "Ito na ang ebidensya," sabi ng pulis habang pinupulot ang singsing. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Hindi akin yan. Hindi kay Maya yan. Itinanim ninyo yan." Hiyaw ni Marisa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng malay. Tumingin siya kay Clarice at nakita niya ang isang panandaliang nangiti ng tagumpay sa mga labi nito. Isang ngiti na tanging siya lamang ang nakakita. "Ginamit mo pa ang sarili mong anak para itago ang ninakaw mo? Napakawalang hiya mong ina." Ang boses ni Clarice ay puno ng kunwaring pandidiri. Sapat na para maniwala ang mga pulis na siya ang tunay na biktima. Naramdaman ni Marisa ang malamig na metal ng posas na pilit na ikinakabit sa kanyang mga palad. Ang tunog ng paglak ng metal ay tila huling hantungan ng kanyang kalayaan. "Mommy! Mommy!" Ang iyak ni Maya ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Marisa. Sinubukan niyang kumawala upang yakapin ang anak, ngunit mahigpit ang hawak ng mga pulis. Bago siya tuluyang ilabas ng silid, nakita ni Marisa si Clarice na dahan-dahang lumalapit sa tumpok ng mga damit kung saan nakatago ang kahong Nara. Ang takot sa puso ni Marisa ay higit pa sa takot para sa kanyang sarili. Paano niya mapoprotektahan ang huling ebidensya ng katotohanan kung siya ay nakakulong sa likod ng mga rehas? At sino ang mag-aalaga kay Maya
at sa mga matatandang muling maiiwan sa gitna ng panganib. Habang isinasakay siya sa patrol car, ang huling nakita ni Marisa ay ang mapanuyang tingin ni Clarice na tila nagsasabing tapos na ang laban. Ngunit sa dilim ng gabi, ang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay isa lamang. Hanggang kailan maghahari ang kasinungalingan bago ito lamunin ng sarili nitong dilim? Huwag kang mag-alala, Mommy. Magiging good girl ako rito kay Lolo at Lola. Hihintayin ka namin. Ang boses ni Maya na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Marisa ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Nakaupo si Marisa sa malamig at malagkit na semento ng selda. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng sarili niyang pawis at luha. Ang bawat rehas na bakal sa kanyang harapan ay tila mga anino ng mga daliri ni Clarice, mahigpit na nakasakal sa kanyang kalayaan. Ang dilim sa loob ng kulungan ay walang katulad. Isang uri ng dilim na hindi kayang pawiin ng kahit anong ilaw dahil ito ay nanggagaling sa kawalan ng katarungan. Yumakap si Marisa sa sariling mga tuhod, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad mula sa mahigpit na pagkakaposas kanina, ngunit mas mahapdi ang katotohanang ang lalaking ama ng kanyang anak ay hinayaan siyang itapon dito na parang isang basurang nahanap sa kalsada. Sa kabilang dako, sa labas ng presinto, ang gabi ay tila mas lalong naging malupit para sa mga naiwan ni Marisa. Sa tapat ng maliit na apartment, nakatayo si Mang Carding, ang matandang panday na kapitbahay ni Marisa. Hawak niya ang isang maliit na kandila habang pinagmamasdan ang nagkakagulong mga gamit sa loob ng bahay. Nakita niya si Maya na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang punit na school bag, habang si Lola Salud ay tahimik na humihikbi sa isang sulok. Maya, halika muna sa bahay ko. Doon muna kayo ni na Lolo at Lola, mahinahong sabi ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay may gasgas ng katandaan ngunit puno ng katapatan. Inakay niya ang mga matanda, ngunit bago sila tuluyang lumabas, palihim na kinuha ni Mang Carding ang tumpok ng mga damit kung saan alam niyang itinago ni Marisa ang kahong nara. Naramdaman niya ang bigat ng kahoy sa kanyang mga kamay. Isang bigat na alam niyang may dalang panganib. Ngunit mas matimbang ang kanyang utang na loob sa kabutihan ni Marisa noon. Ang naganap sa loob ng selda, nang dahan-dahang kinapa ni Marisa ang bulsa ng kanyang duster. Doon ay naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya ito at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, nakita niya ang isang drawing ni Maya, isang larawan ng dalawang babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Marahang hinaplos ni Marisa ang papel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng drawing. Na tila ba ang kanyang mga luha ang magsisilbing kulay sa mundong pilit na pinagdidilim ng iba. Biglang narinig ni Marisa ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa hallway, isang mabigat at tiyak na hakbang. Tumigil ang mga hakbang na iyon sa harap ng kanyang selda. Akala niya ay ang pulis. Ngunit isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na leather briefcase, ang nakatayo doon. Marisa de la Cruz? Ako si Attorney Julian. Pinadala ako ni Mang Carding, kaibigan ng ama ko, si Lolo Ramon. Pakilala ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay may talim ng talino at lalim ng malasakit. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam kong itinanim ang ebidensya at sisiguraduhin kong lalabas ka rito. May isang spark ng pag-asa na gumuhit sa dibdib ni Marisa, ngunit mabilis itong napalitan ng muling paglamig nang marinig niya ang isa pang tinig mula sa likuran ng abogado. Isang boses na puno ng tamis, ngunit may dalang lason. Attorney, mukhang nag-aaksaya ka lang ng panahon sa isang kriminal, ani Clarice. Habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga high heels ay lumilikha ng matitigas na tunog sa semento. May dala siyang isang dokumento at isang mapang uyam ng ngiti. Marisa, narito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Iurong mo
ang lahat ng kwento mo tungkol sa mga magulang ni Eduardo. Ibigay mo sa akin ang kahon na hinahanap ko. Kapag ginawa mo yan, bukas na bukas ay makakauwi ka na kay Maya. Pero kung hindi, titiyakin kong mabubulok ka rito habang ang anak mo ay mapupunta sa kalinga ng DSWD. Napatayo si Marisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Ang distansya sa pagitan nila ni Clarice ay tila isang bangin na puno ng mga tinik. Ang cliffhanger ay bumalot sa buong presinto nang titigan ni Marisa si Clarice ng diretso sa mga mata. Ang kanyang hininga ay bumibilis habang ang bawat salita ni Clarice ay tila isang banta sa kanyang pagiging ina. Ano, Marisa? Ang kalayaan mo o ang kahon na wala namang halaga? Tanong ni Clarice habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang isang video ni Maya na umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang matinding dilema na magtatakda kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak at kung sapat na ba ang paglitaw ng isang kakampi para labanan ng isang ahas na handang manuklaw sa gitna ng kadiliman. Pumili ka, Marisa. Ang laya mo o ang anak mo. Baka sa susunod na makita mo si Maya, hindi na niya matandaan ang mukha ng isang inang kriminal gaya mo. Ang bawat salitang binitawan ni Clarice ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Marisa. Sa loob ng madilim na selda, ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang mga rehas na bakal na kasing lamig ng bangkay. Hawak ni Clarice ang kanyang mamahaling cellphone, ipinapakita ang video ni Maya na umiiyak habang yakap ang isang lumang unan. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang martilyo na dumudurog sa bungo ni Marisa. Isang pasakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na pahirap. Nakatayo si Clarice sa labas. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango ay sumusuntok sa masangsang na hangin ng presinto. Nakasuot siya ng isang puting bestido na walang bahid ng dumi. Isang kabaligtaran sa duster ni Marisa na puno ng mantsa ng luha at alikabok. Ang ironya ng buhay ay narito. Ang babaeng nagnakaw ng lahat ay siyang nagdidikta ng hustisya, habang ang babaeng nagbigay ng lahat ay nakapiit sa dilim. Naramdaman ni Marisa ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, bawat lunok ay may kasamang hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang aminin ang lahat, kahit hindi totoo. Makuha lang muli ang kanyang anak. Ang imahe ni Maya na natatakot ay sapat na para basagin ang kahit anong prinsipyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang maliit na papel sa kanyang bulsa, ang drawing ni Maya. Naalala niya ang sinabi ng bata, "Magiging good girl ako, Mommy." Hindi mo makukuha ang gusto mo, Clarice. Mahinang simula ni Marisa, ngunit sa bawat salita ay unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang boses. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa bakal. Kahit mabulok ako rito, kahit hindi ko na makita ang sikat ng araw, hindi ko ibibigay sa iyo ang huling dignidad ni na Lolo Ramon at Lola Salud. Hindi ko ipagpapalit ang katotohanan sa isang huwad na kalayaan. Ang naganap ng dahan-dahang tumingala si Marisa. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng takot, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng malamlam na bumbilya. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang inang alam na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa pagsuko, kundi sa paninindigan. Ang anak ko ay lalaking may dangal dahil ang ina niya ay hindi yumuko sa isang ahas na gaya mo. Nabura ang mapanuyang ngiti ni Clarice. Ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya inaasahan na ang isang basura na gaya ni Marisa ay may ganitong uri ng katigasan. Talaga?
Tingnan natin kung gaano katagal ang tapang mo kapag dinala na ng DSWD ang anak mo sa malayo. Hindi yan mangyayari, Mrs. Herrera. Ang boses ni Attorney Julian ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kalmado ngunit puno ng awtoridad. Lumapit siya habang may hawak na isang piraso ng papel. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng balanse. Kakausap ko lang sa piskal dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya at sa tulong ng isang testimonya mula sa isang kapitbahay na nakakita sa inyong pagpasok sa apartment ni Marisa bago ang mga pulis, pansamantalang makakalabas ang kliyente ko sa pamamagitan ng bail. Nanigas si Clarice sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang kanyang mga daliri ay nanggigigil sa hawak na cellphone. Wala kayong ebidensya. Iyan ay kasinungalingan. Magkita na lang tayo sa korte, Mrs. Herrera. Sagot ni Julian na may bahid ng tagumpay. Ang cliffhanger ay naganap nang marinig ang tunog ng pagbukas ng susi ng selda. Ngunit bago pa man makahakbang palabas si Marisa, bumulong si Clarice sa kanyang tenga. Isang boses na kasing lamig ng yelo. Akala mo ba panalo ka na? Hindi mo pa kilala ang kaya kong gawin sa mga taong mahal mo. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Marisa. Baka may sumalubong sa iyong hindi mo inaasahan. Naiwan ang banta sa hangin habang si Marisa ay dahan-dahang lumalabas sa selda. Malaya na siya sa katawan, ngunit ang panganib ay tila isang anino na nakasunod sa bawat hakbang niya patungo sa labas. Ano ang naghihintay sa kanya sa kanyang pagbabalik? At sino ang misteryosong kapitbahay na naglakas loob na magsalita laban kay Clarice? Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Eduardo. Ang pinakamalalim na hiwa ay yaong gawa ng mga pangakong napako sa gitna ng karangyaan. Ang boses ni Attorney Julian ay tila isang malayo at malamlam na huni habang naglalakad sila palabas ng presinto. Ngunit para kay Marisa, ang bawat hakbang sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang hanging dapit hapon ay humahampas sa kanyang mukha. Malamig at may dalang amoy ng paparating na ulan na nagpapaalala sa kanya ng gabi nang itapon sila sa lansangan. Sa kanto ng kalsada, nakakita siya ng isang matandang maglalako ng sampagita. Ang bango ng mga bulaklak ay biglang humila sa kanyang gunita, pabalik sa isang panahon na ang mundo ay mas payak at ang pag-ibig ay sapat na. Tila bumalik ang kanyang diwa 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng isang tumutulong bubong ng isang maliit na paupahang silid. Noon, ang tanging yaman nila ni Eduardo ay ang isang lumang electric fan at ang mga pangarap na kasing tayog ng mga gusali sa Makati. Naalala ni Marisa ang hitsura ni Eduardo, pawisan mula sa pagtatrabaho bilang isang hamak na ahente, ngunit ang mga mata ay nagniningning habang hinahaplos ang kanyang noon ay maliit pang tiyan. Marisa, pangako, bulong nito noon habang magkahati sila sa isang baso ng tubig. Balang araw, bibigyan kita ng palasyo. Hinding-hindi ko hahayaang makaranas kayo ni Maya ng hirap. Aalagaan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Ang alaalang iyon ay tila isang mapait na biro sa kasalukuyan. Ang palasyong ipinangako ni Eduardo ay naging isang kulungang ginto kung saan ang kanyang mga magulang ay itinuring na basura at ang kanyang unang asawa ay naging isang kriminal sa mata ng batas. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init ay naging isang nagyayelong puot. Naramdaman ni Marisa ang panginginig ng kanyang labi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat pagbuga ng hangin. Paano nagagawang burahin ng pera ang alaala ng isang tao? Paano nagawang palitan ng kintab ng diamante ang liwanag ng katapatan? Habang si Marisa ay nilalamon ng nakaraan, sa loob naman ng malamig na mansyon ng mga Herrera, si Eduardo ay nakatayo sa gitna ng tahimik na pasilyo. Wala si Clarice. Umalis upang makipagkita sa kanyang mga kaibigang
alta sosyedad. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na presensya na bumabalot sa kanya. Hindi mawala sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ina na nanginginig sa ulan at ang matatag na tingin ni Marisa sa presinto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit at madilim na silid sa ilalim ng hagdan, ang lugar kung saan pinatira ni Clarice ang kanyang mga magulang bago sila tuluyang pinalayas. Ang amoy ng alikabok at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa ilalim ng isang lumang kama, nakakita siya ng isang nakatagong tumpok ng mga sulat. Ang mga sobre ay luma na, ang iba ay may mantsa ng luha. Binuksan ni Eduardo ang isa. "Anak ko, Eduardo." Basa niya sa sulat ng kanyang ina na hindi kailanman nakarating sa kanya. "Sana ay masaya ka sa bago mong buhay. Huwag kang mag-alala sa amin. Ayaw naming maging abala. Pero sana, kahit isang beses sa isang linggo, ay silipin mo kami rito sa silid. Miss na namin ang boses mo. Pinagbabawalan kami ni Clarice na lumabas kapag narito ka. Ayaw daw niyang madumihan ang iyong magandang imahe. Mahal ka namin, anak." Ang naganap ng maramdaman ni Eduardo ang pagpatak ng kanyang sariling luha sa papel na nagpa-blur sa tinta ng sulat. Sa tabi ng mga sulat ay isang maliit at kupas na larawan ng kanilang kasal ni Marisa. Isang larawang itinago at iningatan ng kanyang ina sa kabila ng lahat ng paghihirap. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang bawat mahal kita mula sa kanyang ina ay isang sumbat sa kanyang pagkabulag. Nabalik lamang ang diwa ni Eduardo nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Clarice na pumasok sa gate. Mabilis niyang itinago ang mga sulat sa loob ng kanyang polo, malapit sa kanyang puso. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit bago siya lumabas ng silid, napansin niya ang isang maliit na gadget na nakadikit sa likod ng pintuan, isang hidden camera na nakaharap sa kama kung saan dati ay natutulog ang kanyang mga magulang. Nanginginig ang mga daliri ni Eduardo habang kinukuha ang memory card. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ano ang mga tagpong nakatago sa loob ng maliit na chip na ito? Anong mga pangyayari ang hindi niya nakita habang siya ay abala sa pagpapakasasa sa karangyaan? Ang cliffhanger ay bumalot sa silid nang marinig ni Eduardo ang mga yabag ni Clarice na papalapit sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga high heels ay tila isang hudyat ng kamatayan. Habang mabilis na isinisilid ni Eduardo ang memory card sa kanyang bulsa, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na harapin ang katotohanang matatagpuan niya? O muli ba siyang magpapabulag sa laso ng babaeng itinuring niyang anghel? Ang gabi ay puno ng mga lihim at ang bawat isa sa kanila ay may dalang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang sumbat, isang paalala na ang dugo sa aking mga ugat ay nagmula sa mga taong kinalimutan ko sa gitna ng aking karangyaan. Ang bigat ng bawat hakbang ni Eduardo ay tila hila ng libu-libong kadena habang tinatawid niya ang maputik at makipot na eskinita patungo sa dampa ni Mang Carding. Ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang masangsang na realidad na malayo sa bango ng mga imported na kandila sa kanyang mansyon. Sa bawat pag-iwas niya sa mga nagkalat na puddle ng tubig ulan, nararamdaman niya ang memory card sa kanyang bulsa na tila nagbabaga, nagnanais na ilantad ang mga lihim na pilit niyang itinatago sa kanyang sarili. Huminto siya sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya si Mang Carding na maingat na nagpapakain ng lugaw kay Lolo Ramon. Ang bawat subo ay may kasamang marahang pag-ihip, isang pag-aaruga na dapat sana ay siya ang gumagawa. Ang pag-ibig na nakikita niya sa pagitan ng dalawang matanda na hindi naman magkadugo ay tila isang malakas na sampal
sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang pumasok si Eduardo. Ang tunog ng lumang pinto na umiingit sa kalawang ay tila isang hudyat ng kanyang pagdating. Napalingon si Mang Carding. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalinlangan at pait. Ano ang ginagawa mo rito, Eduardo? Hindi ba't sinabi mo na basura na ang mga taong ito sa buhay mo? Hindi nakapagsalita si Eduardo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong semento. Tumingin siya kay Lola Salud na nooy nakaupo sa isang tabi. Tulala at nanginginig ang mga kamay. Lumapit siya. Nais hawakan ang kamay ng ina. Nais humingi ng tawad na hindi sapat ang mga salita. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri sa balat ng matanda, biglang nag-iba ang anyo ni Lola Salud. Ang naganap ng ang mga mata ni Lola Salud ay lumaki sa matinding takot. Hindi pagkilala ang nakita ni Eduardo, kundi kilabot. Sino ka? Magnanakaw. Huwag mong kukunin ang mga gamit namin. Marisa, Marisa, tulungan mo ako. Ilayo ninyo ako sa kanya. Ang hiyaw ng matanda ay tila isang matalim na punyal na sumasaksak sa puso ni Eduardo. Ang sarili niyang ina ay hindi na siya nakikilala at ang mas masakit, itinuturing siyang isang banta, isang kalaban. Nay, ako ito. Si Eduardo, ang anak ninyo. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag sa hinagpis. Ngunit sa tuwing bibigkasin niya ang kanyang pangalan, mas lalong nagwawala si Lola Salud. Tila ba ang pangalang Eduardo ay naging kasing kahulugan ng lahat ng pasakit na dinanas niya sa kamay ni Clarice. Napaatras si Eduardo. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa maruming sahig. Doon niya natanto ang lalim ng pinsalang nagawa ng kanyang kapabayaan. Ang trauma na itinanim ni Clarice sa isipan ng kanyang mga magulang ay tila isang lason na bumura sa bawat magandang alaala nila sa kanya. Ang bawat hikbi ni Lola Salud ay isang hatol na nagpapatunay na wala na siyang puwang sa pusong dati niyang pinagharian. Nagmamadali siyang lumabas, hindi na kinaya ang bigat ng hangin sa loob ng dampa. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, ang kanyang isipan ay tila isang magulong pelikula ng mga nakatagong footage sa memory card at ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito. Kailangan niyang harapin si Clarice. Ngunit pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang babala. Walang sumalubong sa kanyang mga katulong at ang mga ilaw ay malamlam. Pag-akyat niya sa master bedroom, bumungad sa kanya ang isang amoy na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng bakal at gamot. Ang tensyon ay bumalot sa silid nang makita ni Eduardo si Clarice na nakahandusay sa sahig, katabi ang isang bote ng gamot at isang sulat na basa ng luha. Kung maniniwala ka sa mga sinabi ni Marisa at tuluyan mo akong iiwan, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ang nakasulat sa papel. Muling nilamon ng takot at pag-aalinlangan si Eduardo. Hindi niya alam kung ito ba ay tunay na sigaw ng sakit o isa na namang desperadong paraan ni Clarice upang hawakan ang kanyang awa at konsensya. Napatitig si Eduardo sa asawa habang ang memory card sa kanyang bulsa ay tila tumitibok kasabay ng kanyang kaba. Pipiliin ba niyang iligtas ang babaeng maaaring pumatay sa kaluluwa ng kanyang mga magulang o tuluyan na niyang lulumpuhin ang kadenang nagbibigay sa kanya ng huwad na seguridad? Ang gabi ay muling nabalot ng kadiliman at ang katotohanan ay tila isang bituin na unti-unting naglalaho sa gitna ng nagbabadyang unos. Akala mo ba, Eduardo, ay maluloko mo ako sa mga pekeng pag-aalala mo? Alam ko ang bawat galaw mo at alam ko rin ang bawat lihim na pilit mong kinakalkal sa bahay na ito. Ang boses ni Clarice ay hindi nanggaling sa isang taong nag-aagaw buhay, kundi mula sa isang babaeng puno ng talim at lason. Dahan-dahang bumangon si Clarice mula sa pagkakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng antok o panghihina mula sa mga tabletas. Inayos niya ang kanyang buhok nang walang kahirap-hirap
habang tinititigan si Eduardo na nooy nakatayo, hawak ang bote ng gamot na walang laman. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa ibabaw ng isang libingan. Vitamins lang ang laman ng boteng yan, Eduardo. Pero sapat na yon para makita ko kung gaano ka pa rin kadaling paikutin. Wika ni Clarice habang lumalapit sa asawa. Ang kanyang boses ay tila haplos ng seda na may kasamang turok ng karayom. Huwag mong subukang kalabanin ako gamit ang memory card na yan. I have eyes everywhere. At kung sa tingin mo ay kakampi mo si Marisa, nagkakamali ka. Mas madali kong sisirain ang buhay niya bago mo pa mabuksan ang file na yan. Nanigas si Eduardo sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang sampal na nagpapamukha sa kanya ng kanyang sariling kahinaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Ang mga panga ni Eduardo ay tila nagkakaigihan sa tindi ng pagngangalit na kanyang kinikimkim. Ang imahe ng kanyang ina na nanginginig sa takot ay tila isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim niyang kaisipan. 3 araw ang mabilis na lumipas. Ang lungsod ay nababalot ng excitement para sa tao ng Gabi ng Pag-asa, isang marangyang charity gala kung saan ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao ay nagtitipon-tipon. Si Clarice, bilang guest of honor at pangunahing donor, ay abalang-abala sa paghahanda. Nais niyang ang gabing ito ang maging huling pako sa krus ni Marisa. Ang gabing tuluyan niyang mapapatunayan sa lahat na siya ang reyna ng kabutihan at si Marisa ay isang hamak na kriminal. Sa labas ng marangyang hotel, kung saan gaganapin ang okasyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Julian na sinundan ni Marisa. Ang anyo ni Marisa ay malayo sa kanyang karaniwang duster at tsinelas. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na nagbibigay diin sa kanyang likas na ganda at dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging determinasyon na lamang ang makikita rito. "Handa ka na ba, Marisa?" tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng suporta. Inayos niya ang pagkakasabit ng kanyang suit at dahan-dahang inialay ang kanyang braso sa babae. Ang bawat hakbang nila sa red carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa mundong pilit silang minaliit. Para sa mga magulang ni Eduardo at para sa kinabukasan ni Maya, "Handa na ako, Julian," tugon ni Marisa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Sa loob ng ballroom, ang kislap ng mga chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga diamanteng suot ni Clarice. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, habang ang lahat ay nakatuon, ang pansin sa kanyang kunwaring maamang mukha. Ang tunay na pagtulong ay hindi kailangan ng ingay. Simula ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila ba ang bawat salita ay galing sa isang script ng pelikula. Kaya naman, sa gabing ito, nais kong ialay ang proyektong ito para sa mga matatandang inabandona ng kanilang sariling pamilya. Ang naganap ng sa gitna ng talumpati ni Clarice ay dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nabaling kay Marisa na marahang naglalakad papasok. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang hangin na mabilis na kumalat sa buong silid. Namutla si Clarice, ang kanyang kamay na nahawak ang mikropono ay bahagyang nanginginig, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang ngiti. Mukhang may naliligaw na bisita. Ani Clarice sa mikropono, ang tono ay puno ng pang-uuyam. "Guard, paki-assist naman ang babaeng ito palabas. Baka nagkamali siya ng napuntahang party." Ngunit bago pa man makalapit ang mga security, itinaas ni Eduardo ang kanyang kamay mula sa harapang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Hayaan niyo siyang manatili, Clarice. Mayroon din siyang donasyon para sa gabing ito. Isang donasyon na mas mahalaga
kaysa sa anumang halaga ng pera. Tumango si Julian sa control room sa itaas. Biglang nagdilim ang buong ballroom. Ang malaking screen sa likod ni Clarice ay nagsimulang magpakita ng isang video. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat hininga ay tila tumigil nang lumabas sa screen ang imahe ng madilim na silid sa ilalim ng hagdan. Nakita ng lahat si Clarice, hindi ang banal na donasyong nakikita nila ngayon, kundi ang isang babaeng tila demonyo na sinisigawan at sinasaktan, ang isang nanginginig na lola salud dahil lamang sa natapong baso ng tubig. Ang tunog ng sampal na ibinigay ni Clarice sa matanda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tunog na nagpatahimik sa puso ng lahat ng naroroon. Ang bawat salitang mapangapi na binitawan ni Clarice sa video ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang sariling reputasyon. Iyan ba ang donasyong sinasabi mo, Clarice? Ang sakit na idinulot mo sa mga taong walang laban? Ang boses ni Marisa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan, malakas at puno ng kapangyarihan. Ang cliffhanger ay bumalot sa buong ballroom nang biglang may isang matandang babae ang lumitaw sa gilid ng entablado. Inaalalayan ng isang hindi inaasahang tao. Ang lahat ay napasinghap nang makilala ang babaeng may hawak na lumang uniforme ng katulong. Ito ay si Aling Nena, ang dating pinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon na biglang naglaho ilang taon na ang nakalilipas. Hindi lang yan ang ginawa niya. Ani Aling Nena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Mayroon akong ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ng tunay na tagapagmana ng lupain ni na Lolo Ramon. Ang mga mukha ng mga tao ay napuno ng kilabot at gulat. Si Clarice ay tila isang hayop na nasok sa isang sulok. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog at nalaglag sa sahig. Habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sino ang tunay na biktima sa madugong laro ng ambisyon at hanggang saan ang kayang gawin ng isang nasok na ahas bago ito tuluyang sumuko? Hindi mo na ako maloloko, Clarice. Ang bawat patak ng luha ng mga magulang ko na idinulot mo ay nakatala na sa langit. At ngayong gabi, ang langit na mismo ang sumisingil sa iyo. Ang boses ni Eduardo ay hindi na nanginginig sa takot o kalituhan. Ito ay matigas, malamig, at puno ng isang uri ng pait na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Sa gitna ng marangyang ballroom, kung saan ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay napalitan ng amoy ng takot at iskandalo, nakatayo si Clarice na tila isang estatwang gawa sa yelo na unti-unting natutunaw sa ilalim ng matinding init ng kahihiyan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang bawat guhit ng kanyang pagkabigo. Kasalanan mo ito! Ikaw ang may gawa nito! Sigaw ni Clarice habang itinuturo ang nanginginig na daliri kay Marisa. Ang kanyang maamong mukha na kanina lamang ay hinahangaan ng lahat ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang labi ay nanginginig sa galit, at ang kanyang boses ay naging kasing gasgas ng isang pusang nasusukol sa sulok. Gumawa kayo ng kwento. Bayad ang matandang yan. Bayad si Aling Nena para sirain ako. Lumapit si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang notebook. Hindi ako kailangang bayaran para sabihin ang totoo, Clarice. Narito ang listahan ng mga gamot na ipinagkait mo kay Lolo Ramon. Narito ang mga petsa kung kailan mo sila ikinulong nang walang pagkain habang nagpapakasasa ka sa labas. At narito ang ebidensya na pinilit mo akong manahimik sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng pamilya ko. Ang naganap ng dahan-dahang lumakad si Marisa patungo sa gitna ng entablado. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nanunugod. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang kalmadong kapangyarihan na tila ba ang buong ballroom
ay yumuyukod sa kanyang dignidad. Tumigil siya sa harap ni Clarice. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ang mabilis na paghinga ng kanyang kaaway. Hindi mo kailangang magalit sa amin, Clarice, mahinang sabi ni Marisa. Ang boses ay puno ng pait at awa. Ang sarili mong kasamaan ang gumawa ng bitag na ito. Akala mo ay pera at kapangyarihan ang magliligtas sa iyo, ngunit nakalimutan mong sa dulo ng bawat kasinungalingan, palaging may isang pusong handang tumindig para sa katotohanan. Sa isang desperadong hakbang, kinuha ni Clarice ang isang baso ng champagne sa malapit na mesa. Marahas niya itong ibinagsak sa sahig, ang tunog ng kristal na nagkakapiraso ay humiwa sa nakabibinging katahimikan ng silid. Dinampot niya ang isang matulis na piraso ng bubog at mabilis na kinaskas ito sa kanyang sariling braso. Ang pulang likido ay dahan-dahang umagos sa kanyang maputing balat. Tingnan ninyo, sinaktan ako ni Marisa. Guard, tulungan ninyo ako. Siya ang may gawa nito. Hiyaw ni Clarice, pilit na ibinabalik ang kanyang papel bilang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit. Walang naniwala. Ang mga tao ay nakatingin lamang sa kanya nang may halong pandidiri at pangingilabot. Ang huling alas ni Clarice, ang kanyang galing sa gaslighting, ay tuluyan ng nawalan ng bisa. Huli na, Clarice, ani Eduardo habang inilalabas ang kanyang cellphone. Ang buong tagpong ito, mula nang pumasok si Marisa hanggang sasaktan mo ang sarili mo, ay naka-livestream sa social media. Ang buong mundo ay nakasaksi sa sarili mong pagkabaliw. Narinig ang malakas na tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis mula sa entrance ng hotel. Ang mga pulis ay pumasok, ang kanilang mga uniforme ay tila isang pader ng katarungan na dahan-dahang pumapalibot kay Clarice. Sa puntong ito, tuluyan ng bumigay ang katinuan ng babae. Sa halip na sumuko, bigla siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas at mabilis na dinaluhong si Marisa. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na nais dukutin ang mga mata ng kanyang kaaway. Papatayin kita! Sisirain ko ang lahat sa iyo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nagwawala. Naharang ni Eduardo ang asawa bago pa man ito makalapit kay Marisa. Ang cliffhanger ay bumalot sa buong ballroom nang ang isa sa mga pulis ay mapilitang gamitin ang kanyang lakas upang puksain ang pagwawala ni Clarice. Habang pilit na ikinakabit ang posa sa nanginginig na mga kamay ni Clarice, isang mapanuring tingin ang ibinigay ng pulis sa isang lalaking nakatago sa anino ng kurtina. Ang lalaking kanina pa kumukuha ng litrato at tila may hawak na isang bagay na mas mapanganib kaysa sa mga dokumento ni Aling Nena. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa huling ganti na binalak ni Clarice bago siya tuluyang mabulok sa kulungan? Habang si Clarice ay inilalabas ng ballroom, isinisigaw ang mga sumpa sa gitna ng hagulgol. Naiwan si Marisa at Eduardo sa gitna ng entablado. 2 taong pinagbuklod ng nakaraan, ngunit paghihiwalayin ng katarungang kailangan pang bayaran. Tapos na ang lahat, Eduardo. Hindi lang ang kasal ninyo ang gumuho, kundi pati ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Ang mga salitang iyon ni Attorney Julian ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa anumang parusa ng batas. Sa loob ng ballroom na kanina lamang ay puno ng ningning at musika. Ang natira na lamang ay ang amoy ng natapong alak at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga bukas na pinto. Nakatayo si Eduardo sa gitna ng malawak na sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang anyo ay tila isang anino ng lalaking dati ay makapangyarihan. Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unti nang naglalaho. Dala ang mga hiyaw at sumpa ni Clarice na tila isang halimaw na pilit na ibinabalik sa kanyang hawla. Ang bawat sigaw ni Clarice ay isang paalala kay Eduardo ng kanyang sariling pagkabulag. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay isa palang mapanirang bagyo na tinangay ang lahat ng mahalaga sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Eduardo kay Marisa.
Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makarating siya sa harap ng kanyang dating asawa, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak siya sa semento, lumuhod sa harap ni Marisa, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, humahalo sa alikabok ng sahig. "Marisa, patawarin mo ako," hikbi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. "Naging bulag ako. Hinayaan kong saktan niya kayo ni nanay at tatay. Patawarin mo ako kung naging mahina ako." Ang naganap ng dahan-dahang itinaas ni Marisa ang kanyang kamay. Inakala ni Eduardo na hahaplusin siya nito, ngunit ang kamay ni Marisa ay huminto sa hangin. Tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. "Eduardo, ang patawad ay madaling bigkasin, ngunit ang tiwala ay hindi parang basong nabasag na maaari mong idikit muli at asahang hindi tatagas ang tubig," mahinang sabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay wala ng galit, tila isang lawa na payapa pagkatapos ng isang malakas na unos. "Pinatatawad na kita para sa sarili kong kapayapaan, ngunit hindi ibig sabihin ninyon ay may puwang ka pa sa buhay ko." Tumayo si Marisa ng tuwid. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagdidikta ng sarili niyang tadhana. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumapit ang abogado ni Eduardo. Ang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Hawak nito ang isang tablet na nagpapakita ng mga dokumento mula sa bangko. "Sir Eduardo, kailangan ninyong makita ito," ani ng abogado. Ang boses ay nanginginig. "Ang lahat ng inyong joint accounts, ang mga investment sa kumpanya, pati ang titulo ng mansyon, lahat ito ay naisangla at nailipat na ni Clarice sa isang offshore account bago pa man siya maaresto. Wala na kayong natira, sir. Ang kumpanya ay deklaradong bankrupt na ngayong gabi." Tila tumigil ang mundo para kay Eduardo. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob ng isang iglap. Ang katarungang nakuha nila ay may kalakip na mapait na katotohanan. Wala na siyang tahanang babalikan. Wala na siyang kayamanang maipagmamalaki. Ang lalaking dati ay itinaboy ang kanyang mga magulang dahil sa luho ay siya na ngayong walang matuluyan. "Nasaan ang lalaking kumuha ng litrato kanina?" tanong ni Marisa. Naalala ang misteryosong bulto sa likod ng kurtina. "Nakatakas siya, Marisa?" sagot ni Julian habang tinitingnan ang CCTV footage sa kanyang phone. Ngunit iniwan niya ito sa backstage. Iniabot ni Julian ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lumang bahay bato ng mga magulang ni Eduardo. Ang tanging ari-ari ang hindi nakuha ni Clarice dahil sa tuso ni Lolo Ramon na itago ang orihinal na kopya. Ang cliffhanger ay bumalot sa kanila nang mapansin ni Marisa ang isang sulat sa likod ng titulo. Ang sulat ay hindi galing kay Clarice, kundi sa lalaking kumuha ng litrato. "Hindi pa tapos ang kabayaran, Eduardo. Ang titulo ay simula pa lamang ng iyong pagdurusa." Sino ang misteryosong lalaking ito na tila may mas malalim na galit kay Eduardo kaysa kay Clarice? At paano haharapin ni Marisa ang katotohanang kahit nakuha na nila ang bahay, ang panganib ay tila lalong lumalapit sa kanila? Habang ang huling ilaw ng ballroom ay pinapatay, naiwan ang lahat sa dilim, bit-bit ang mga lihim na hindi pa tuluyang nabubunyag. Ang tunog ng susi na umiikot sa kalawanging trangka ng lumang bahay bato ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi at ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Sa pagbukas ng malaking pinto na gawa sa nara, ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay sumalubong kina Marisa. Isang amoy na hindi nagdadala ng takot kundi ng init ng mga alaalang matagal nang naibaon sa limot. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa mga siwang ng bintanang kapis na lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa maalikabok na sahig. Dahan-dahang inakay ni Marisa si Lola Salud sa loob.
Ang matanda ay tila isang bata na ngayon lamang nakakita ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang mga pamilyar na kagamitan. Ang lumang silya na tumba-tumba, ang antigong orasan na matagal nang huminto ang pagtikok at ang mga larawan sa dingding na puno ng ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Marisa ang tunay na kapayapaan sa paghinga ni Lola Salud. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang takot na tila nakatago sa bawat sulok ng kanyang mga mata. Marisa, anak, narito na ba tayo sa langit? Mahinang tanong ni Lola Salud. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Ngumiti si Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha ng katuwaan. Hindi po, Lola. Narito na po tayo sa tahanan. Ang tahanang hinding-hindi na makukuha sa inyo ng kahit sino. Ang naganap nang makita ni Marisa si Maya na tumatakbo sa malawak na bakuran. Hinahabol ang mga paru-paro sa gitna ng mga halamang sampagwita. Ang tawag ng bata ay tila isang himig na nagbibigay buhay sa lupang dati ay binalot ng pait. Sa gilid ng hardin, nagsimulang magbungkal ng lupa si Lolo Ramon upang magtanim muli ng mga gulay. Isang simbolo ng kanyang muling pagbangon mula sa pagkakalumpo ng dignidad. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang maliit at madilim na boarding house, nakaupo si Eduardo sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang amoy ng pintura at alikabok ay nanunuot sa kanyang ilong mula sa ginagawang construction sa tapat. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Nakasuot na lamang siya ng isang kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang mga palad ay puno ng paltos mula sa pagtatrabaho bilang isang hamak na kargador sa palengke. Ang bawat segundo ng kanyang pag-iisa ay puno ng hiya at pagsisisi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang bawat pagkakamaling nagawa niya. Ang bawat pagkakataong pinili niya ang kasinungalingan ni Clarice kaysa sa hikbi ni Marisa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa na dahan-dahang dumudurog sa kanyang kaluluwa. Isang beses sa isang linggo, palihim siyang pumupunta sa tapat ng lumang bahay bato, nakatago sa anino ng malaking puno ng akasya, sapat na para makita ang tawanan ni Maya at ng kanyang mga magulang. Hindi siya nangangahas na lumapit. Alam niyang ang kanyang presensya ay tila isang mantsa sa puting pahina ng kanilang bagong simula. Naisipan ni Marisa na magbukas ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bahay na nilagyan niya rin ng mga meryendang siya mismo ang nagluluto. Ang tunog ng mga tao na bumibili at ang masayang usapan ng mga kapitbahay ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Ang katarungang nakuha nila ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Clarice, kundi sa pagbawi ng kanilang karapatang maging masaya. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, hindi pa rin nawawala ang misteryo ng huling sulat. Isang hapon, habang nag-aayos si Marisa ng mga paninda, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang isang lalaki, ang lalaking nakatago sa anino sa ballroom noon. Inalis nito ang kanyang salamin at tumingin ng diretso kay Marisa. "Sino po sila?" tanong ni Marisa. Ang kanyang puso ay nagsimulang pumintig ng mabilis dahil sa kaba. "Ako si Gabriel," pakilala ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng pait. "Ako ang kapatid ng babaeng sinira ni Clarice at Eduardo 10 taon na ang nakalilipas. Akala ninyo ba ay tapos na ang lahat? Dahil nakulong si Clarice, Eduardo needs to pay more than just his wealth. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin." Ang cliffhanger ay bumalot sa buong bakuran nang mapansin ni Marisa ang isang dokumentong hawak ni Gabriel, isang lumang kontrata na may lagda ni Eduardo, na nagpapatunay na hindi lamang si Clarice ang may kasalanan sa isang malaking trahedya noong nakaraan
na ikinamatay ng isang inosenteng tao. Marisa, kailangan mong pumili, ani Gabriel habang naniningkit ang mga mata. Ibibigay mo ba sa akin ang huling ebidensyang kailangan ko para tuluyang mabulok si Eduardo sa kulungan? O hahayaan mo siyang mamuhay ng malaya habang ang katarungan para sa kapatid ko ay nananatiling nakabaon? Naiwan si Marisa sa gitna ng pag-aalinlangan. Ang kapayapaang kapwa-kapit na niya ay muling nanganganib. Mapapatawad ba niya ang lalaking sumira sa kanya para sa kapakanan ng kanilang anak? O itutuloy ba niya ang paghihiganti para sa isang taong hindi naman niya kilala? Habang ang langit ay nagsisimulang magdilim, ang bagyong akala niya ay tapos na, ay tila muling bumabalik sa abot-tanaw. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi nangangahulugan ng katapusan, kundi isang paalala na may bagong bukang liwayway na naghihintay sa bawat pusong marunong magpatawad. Ang mga salitang ito ay tila isang bulong sa hangin habang si Marisa ay nakatayo sa balkonahe ng lumang bahay bato. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ni Gabriel, ang huling piraso ng ebidensya na maaaring tuluyang sumira kay Eduardo. Ang bawat letra sa papel ay tila mga anino ng nakaraan, mabigat at puno ng pait. Sa labas, ang langit ay kulay kahel at lila. Isang dapit hapon na kasing ganda ng isang painting. Ngunit ang puso ni Marisa ay tila isang magulong dagat. Dahan-dahang lumabas si Marisa at naglakad patungo sa kalsada kung saan alam niyang nakatago si Eduardo. Natagpuan niya ang lalaki sa ilalim ng puno ng akasya. Nakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang anyo ay tila isang rebulto ng pagsisisi. Ang mga kamay ni Eduardo ay madumi mula sa trabaho at ang kanyang mga mata ay walang kislap ng dating kapalaluan. Eduardo! May nang tawag ni Marisa. Napaangat ng tingin ang lalaki. Ang gulat at hiya ay mabilis na dumaan sa kanyang mukha. Marisa, bakit ka narito? Hindi mo dapat ako kinakausap. Marumi ako. Hindi ako karapat-dapat sa harap mo. Ipinakita ni Marisa ang dokumento. Sinabi sa akin ni Gabriel ang lahat. Tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Tungkol sa pananahimik mo kapalit ng puhunan sa iyong kumpanya. Napayuko si Eduardo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Totoo ang lahat, Marisa. Noong panahong iyon, mas mahalaga sa akin ang ambisyon kaysa sa konsensya. Hinayaan ko si Clarice na ayusin ang lahat dahil natatakot akong mawala ang mga pangarap ko. Pero tingnan mo ako ngayon. Nawala ang lahat. Ang kayamanan, ang dangal, at ang pamilyang dapat ay pinahalagahan ko. Tumingala siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Handa akong sumuko, Marisa. Ibigay mo yan kay Gabriel. Karapat-dapat akong mabulok sa kulungan. Ang naganap ng titigan ni Marisa ang lalaking dati niyang minahal. Nakita niya ang isang taong basag, isang taong dumaan sa apoy ng sariling mga kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Marisa ang isang lighter sa kanyang bulsa. Sa harap ni Eduardo at ni Gabriel na nooy nakamasid sa di kalayuan, sinilaban ni Marisa ang dokumento. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa mga papel. Ang mga abo ay tinangay ng hangin patungo sa kadiliman. Ang katarungan ay hindi palaging nangangahulugan ng paghihiganti, Eduardo. Ani Marisa, ang boses ay puno ng isang banal na kapayapaan. Ang buhay mo ngayon, ang pagkawala ng lahat ng pinahalagahan mo, ang hirap ng iyong katawan, at ang bawat segundong hindi mo kasama ang iyong pamilya. Iyan ang iyong tunay na kulungan. Pinipili kong patawarin ka, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ang puso ko ay hindi na nais pang magdala ng bigat. Lumingon si Marisa kay Gabriel na dahan-dahang lumapit. Gabriel, ang kapatid mo ay hindi na maibabalik ng isa pang buhay na masisira. Hayaan na nating ang tadhana ang humusga sa kanya. Ang kapayapaan natin
ay hindi matatagpuan sa likod ng mga rehas ng iba, kundi sa paglaya ng ating sariling mga kaluluwa. Napatitig si Gabriel sa mga abo. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na paghinga. Tumango siya ng bahagya, isang pagkilala sa lakas ng loob ni Marisa, bago dahan-dahang tumalikod at naglaho sa dilim. Pagkalipas ng ilang buwan, isang simpleng handaan ang naganap sa bakuran ng bahay bato. Ipinagdiriwang ang kaarawan ni Maya. Ang bango ng nilulutong pansit at inihaw na isda ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Nakaupo si Lolo Ramon at Lola Salud, masayang pinapanood ang mga bata na naglalaro. Si Marisa ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng pag-asa. Mula sa malayo, sa tapat ng bakod, nakatayo si Eduardo. May dala siyang isang maliit na manika na gawa sa kahoy, isang simpleng regalo na siya mismo ang umukit. Lumapit si Maya, ang bata, ay may bitbit na isang plato ng pagkain. Iniabot niya ito sa kanyang ama sa pamamagitan ng siwang ng bakod. Walang salita. Tanging isang ngiti lamang mula sa bata. Ngunit sapat na yon upang maramdaman ni Eduardo na ang paghilom ay nagsisimula na. Hindi na nagbalikan sina Marisa at Eduardo bilang mag-asawa. Ang nakaraan ay nanatiling isang mahalagang aral, ngunit ang kinabukasan ay para sa kanya at kay Maya lamang. Ang kanyang katarungan ay ang makitang masaya ang kanyang mga magulang at ang kanyang anak, habang siya ay nananatiling matatag sa sariling mga paa. Ang huling tagpo ay nagpapakita kay Marisa na nakatingin sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsimula ng magningning. Ang bawat sugat ay naging pilat na lamang, isang paalala na siya ay nakaligtas, siya ay lumaban, at sa dulo ng lahat, siya ay nanalo sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang awit ng tagumpay ng kabutihan laban sa anumang unos. Tapos na ang bagyo, bulong ni Marisa sa sarili habang dinarama ang malamig na simoy ng hangin. At sa wakas, narito na ang kapayapaan.